Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaling pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Sa ating headline, inflation rate na itala sa 7.2%, pinakamabilis sa nakalipas na 3 taon ayon sa PSA. Bilang ng mga Pilipinong umaasang giginhawang kanilang buhay na itala sa pinakamababang antas mula noong 2021. Simultaneous rollout ng libreng bigas sa Metro Manila kasado ngayong araw. Mga kongresista binigyan ng 1 linggo para aralin ang articles of impeachment laban kay VP Sara bago ang botohan sa plenaryo. Simpleng SONA, target isagawa sa Hulyo. PNP magpapatupad ng 3-strike policy sa insidente ng gas and run sa kanilang lugar. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sumirit sa 7.2% ang inflation noong Abril. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 4.1% noong Marso at 1.4% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng mahigit na 3 taon o mula noong March 2023. Lumampas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang ng 5.6% hanggang 6.4%. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ng presyo ay ang pagkain, transportasyon. Ngayon din ang food inflation ay umabot po sa 6.1% kung saan nanguna ang bigas na may 13.7% na pagtaas. Samantala sumirit din ang transport cost sa 21.4% na iniuugnay sa epekto ng tensyon sa Middle East sa supply ng langis. Balitang Promdi! Tatlo sa bawat 10 Pilipino lang ang umaasa ang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay ito sa survey ng Social Weather Station matapos na makapagtala ng 38% ng mga Pilipinong umaasang giginhawa pa ang kanilang buhay. Mababa ito kumpara sa 44% noong November ng 2025 at pinakamababa rin mula noong panahon ng pandemya noong 2021. Kasabay nito'y dumoble naman sa 16% ang naniniwalang lalala ang kanilang buhay mula sa dating 8%.
habang 32% naman ang naniniwalang wala nang magbabago sa kanilang estado at may 14% na hindi nakasagot. Bunsod nito ay bumagsak po ang net personal optimism ng mga Pilipino sa score na positive 23 mula sa dating positive 36 noong Nobyembre. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa 1,500 respondents na may margin of error na plus minus 3%. Balitang Prompty. Oras natin alas 3 sa Jess. Puntahan muna natin balita sa Cordillera. Standby Romy, van nahulog daw po sa malalim na bangin sa Ambuklaw Road sa Bocod, Benguet. 5 pasahero ang nasugatan. Ibalita mo yan, Romy Gonzales. 5 individual ang nasugatan matapos mahulog sa malalim na bangin ang sinakyan nilang Delica van sa Sitio Banao, Barangay Ambuklaw, Bocod, Benguet kahapon. Ayon sa mga naunang nagresponde mula sa Ambuklaw Local Emergency Response Team o Alert, nakatulog umano ang driver ng van matapos silang makipaglamay sa Nueva Vizcaya. Ayon kay Ambuklaw Barangay Captain Ray Telio, nangyari ang aksidente habang pauwi na ang mga biktima sa Baguio City. At sa pagresponde ng mga miyembro ng Alert, bukod PNP, Ambuklaw Compact, Bureau for Protection at Regional Health Unit, nagtulungan silang maiahon ang mga biktima mula sa bangin at kagad na isinugod sa Baguio General Hospital and Medical Center para magamot. Lahat naman sila may malay nang makarating sa paggamutan. Kaugnay nito, pinayuhan ni Barangay Captain Telio ang mga driver at motorista na laging isaalang-alang ang kanilang kaligtasan sa pagdaan sa mga matatarik na kalsada sa Ambuklaw Road patungo sa Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy Gonzales. Ibinida naman ng Department of Energy na matagumpay nilang naiwasan o napigil ang sanay 7 pisong pagtaas sa presyo ng kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ay bunga po ng mga inisyatibo ng kagawaran bilang bahagi ng kanilang mandato na panatilihin na matatag ang supply at presyo ng enerhiya sa ating bansa. Binigyan din ni Garin na maaari pang bumaba ang singil sa kuryente kung aalisin ang value-added tax o VAT sa kuryente. Pero nilinaw ng kalihim na kailangan nitong pag-aralang mabuti dahil hindi ang DOE ang magdedesisyon, kundi ang economic managers at ang Kongreso. Maliwanag pa ni Garin, dapat ay masigurong balanse ang pagpapababa sa elektrisidad sa pondo para sa mga serbisyong publiko. Kaugnay nito ay naghain din po noong kahapon si Senador Risa Hontiveros ng Senate Bill 2076 na layong alisin ang VAT sa electricity system laws na kasalukuyang pinapasan ng mga Pilipino. Balitang Prompty. Aarangkada na ngayong araw ang pamamahagi ng libreng bigas sa Metro Manila sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Kinumpirma sa DZRH News ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora ang simultaneous rollout ng biyayang bigas sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa NCR. Sa ilalim po ng programa, tatanggap ng tig 10 kilong bigas sa mga benepisaryo ng 4 na beses sa buong taon. Kabilang po yan yung araw po na ito, May 6. Ang susunod ay sa Hulyo, pangatlo ay sa Setyembre at pang-apat ay sa Nobyembre. Sabayan din ito na isasagawa sa iba pang LGU sa Kamaynilaan pero nakadepende pa rin po ito sa ipaprioridad na grupo. Una nang nagbaba ng pondo ang national government sa mga LGU para magsilbing frontliner pagdating sa infrastruktura at bigayan ng mabilisang ayuda tulad ng bigas. Balitang Prompty. Alas 3:14 na po ng umaga, puntahan muna natin. Balita muna tayo sa Pangasinan. Standby Freddy. Urdaneta City, Pangasinan, Archdiocese. May bago na raw pong obispo. Balita mo yan, go ahead, RH38 Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Riyas na baka ng Urdaneta
City Police Station ng isang 47 anyos na lalaki, may live-in partner na residente ng nasabing syudad matapos itong maaresto sa anti-drug by-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Redwick Alamay, alas 10:35 ng gabi sa barangay ng Kayasan, nagsagawa ng by-bust operation ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit. Isang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect na isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.50 grams at may street drug price na 3,400 pesos kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Nabawi sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DCR Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. May halos isang linggo o 5 araw ang mga mambabatas para aralin ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan ng lahat ng 318 miyembro ng House of Representatives ng hanggang sa linggo upang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi ni Luistro na sapat ang 5 araw para mabasa at mapag-aralan ng mga mambabatas kung may basihan ang alegasyon na betrayal of public trust. Dagdag niya, inaasahan na magiging handa ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa. Ipinaliwanag din ni Luistro na bahagi ito ng due process at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 hinggil sa unang impeachment bid. Ayon sa ruling, kailangan na mabigyan ang mga mambabatas ng sapat na panahon upang basahin ang committee report, resolution at lalo na ang Articles of Impeachment kasama ang mga ebidensya. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, sa kabila po ng napipintong botohan sa plenaryo para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, si VP Sara naman po ay umalis at ngayon ho ay nasa Netherlands. Dumating na po sa The Hague si Vice President Sara Duterte para bisitahin naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi po ito ng kanyang overseas trip mula May 2 hanggang May 15. Sa kanyang pagbisita at pagdating po sa The Hague, sinabi po ni VP Sara na nasa maayos siyang kalagayan at wala siyang jet lag. Bukod sa The Netherlands, bibisita rin po ang Vice Presidente sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Central Luzon, 2 most wanted person sa kasong estafa at paglabag sa bouncing check law nadakip sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan. Ibalita mo yan RH37, Danny Kumilang. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvador, Provincial Director, ang isang most wanted person na top 10 municipal level na naharap ito sa kasong istapa at isang paglabag sa bouncing check law. Batas pambansa bilang 22 sa isinagawang magkahiwalay na operasyon. Ang pag-aresto sa mga wanted person ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad kabilang ang 302nd Maneuver Company at Regional Mobile Sport Battalion 3. Binigyan din ni Colonel Salvadora na patuloy ang pinaigting ng operasyon ng PNP laban sa mga lumalabag sa batas at nagbabala sa mga individual na sangkot sa kriminalidad na itigil ang kanilang illegal na gawain. Aniya, hindi titigil ang Bataan PNP sa pagtugis sa mga nagkasala kahit pa lumagpas sa hangganan ng lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, sinimula na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo.
Nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara sa pangunguna ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cherloy Garafil. Isinagawa po ang pagpupulong sa Pasay City na layong plantsahin ang seguridad at mga detalye sa aktibidad. Ayon kay Mendoza, mahigpit na ipinag-utos ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang SONA kasabay ng umiiral na energy emergency. Dagdag niya, layunin po nito na maiwasan ang negatibong reaksyon ng publiko kaya't posibleng tanggalin ang tradisyonal na red carpet at hinihikayat po ang mga mambabatas na magsuot ng simpleng kasuotan lamang. Mas kaunti rin ang dekorasyon sa plenaryo upang maging mas praktikal ang programa. Nilinaw naman ni Mendoza na ang maagang paghahanda ay para masulit ang oras bago mag-break ang Kongreso at hindi umano kaugnay ng inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang Prompty. Inamin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 3 taon na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinumpirma mismo ng Pangulo na matagal na silang walang komunikasyon ng kanyang kapatid. Ang pahayag ay kasunod po ng naunang sinabi ng senadora na non-existent na umano ang kanilang relasyon. Sinabi ni Castro na tinanong niya ang Pangulo matapos ang isang pulong at dito niya inamin na halos 3 taon na silang hindi nag-uusap. Dagdag pa niya, hindi umano dumadalo ang senadora sa mga family gatherings at events. Ayon pa kay Castro, bagamat halatang dadismay ang Pangulo, batay sa kanyang mga body language, wala umano itong sama ng loob sa kanyang kapatid. Tumanggi naman si Castro na magbigay pa ng detalye sa dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan at sinabing mas mabuting sa senador na lamang itanong. Balitang Prompty. Opisyal naman na nagpahayag si Senador Raffy Tulfo na wala siyang balak na tumakbong presidente sa darating na 2028 elections. Reaksyon nito ng senador sa pinakahuling survey na nagpapakitang tabla sila sa rating ni Vice President Sara Duterte sakaling magkaroon ng one-on-one presidential race. Kahit ni Senador Raffy, ayaw niyang magaya sa iba pang mga opisyal na matapos ang isang termino lamang sa Senado ay agad na sumabak sa mas mataas na posisyon at kalaunan ay nabigo. Dagdag pa niya, kontento siya sa kanyang kasalukuyang trabaho sa Senado kaya plano niyang tumakbong muli bilang senador para sa kanyang re-election sa 2028. Binigyan din naman ni Tulfo na bukas siya sa posibilidad na mag-endorso ng kandidato sa pagkapangulo kapag pareho sila ng advokasya. Balitang Prompty. Alas 3:22 na po ng umaga, puntahan naman natin balita sa Negros Island Region. Lalaki pinagbabaril, patay, 3 suspect sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ibalita mo yan RH46, Rex Cantong. Balitang Prompty. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng 3 sospek sa Sitio Balatuan, Barangay Dulis, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jemar Mahusay, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Jesus Alba, acting Chief of Police ng Calatrava PNP, habang nasa labas ng bahay ang biktima kasamang kanyang asawa nang dumating ang 3 katao at pinagbabaril ang biktima. Ang biktima ang mayroong tama ng bala sa ulo at katawan nito na ikinasawi ng nasabing biktima. Ang mga suspect mabilis na tumakas patungong mountainous area ng Barangay Maaslob ng nasabing bayan habang na-recover ng kapulisan ng 2 basyo ng 9mm pistol at basyo ng kalibre 45 na pistola. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, kulang na lamang ng 2 pirma upang opisyal na ma-sponsoran sa plenaryo ng Senado ang partial committee report sa Blue Ribbon Committee tungkol sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng komite, 7 pa lamang sa mga miyembro ng Senado ang lumagda
sa nasabing ulat. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Lacson na si Senador Raffy Tulfo ang pinakahuling pumirma sa ulat. Bukod kay Lacson, Tulfo at Senador Erwin Tulfo, nakalagda na rin po si Senate President Tito Soto, Senators Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Halos 3 buwan na ang nakalilipas mula nang ipamahagi ang draft report sa 17 miyembro ng komite noong February 11, 2026. Ngunit hindi pa rin ito makausad dahil sa kakulangan ng suporta. Resulta ang nasabing report ng 7 pagdinig na isinagawa mula Agosto hanggang Nobyembre ng nakaraang taon kung saan ay hinukay ng komite ang mga aligasyon ng korupsyon at irregularidad sa mga flood control projects ng ating bansa. Balitang Promdi. Bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay na si Santiago Peña Palacio sa May 11. Layo ng kanyang pagdating na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at palawakin ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahang tatalakayin ng dalawang lider sa kanilang bilateral meeting ang mga oportunidad para sa enhanced cooperation at mutual defense. Kapwa magbabahagi din si Palacios at si Pangulong Bongbong Marcos ng pagpapahalaga sa demokrasya, rule of law, international cooperation. Ito na po ang kauna-unahang presidential visit sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay mula nang maitatag ang diplomatic relation ng dalawang bansa noong December 12, 1962. Balitang Promdi. Samantala, balita muna tayo mula sa Western Visayas. Standby, Joe. 2 tulak ng illegal na droga na timbog naman po sa drug by bust operation sa Dingle, Iloilo. Halos 1 milyong pisong halaga po ng suspected shabu ang nasamsam. Balita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Nakuhanan ng halos 1 million pesos na halaga ng suspected shabu ang 39 anyos na Barangay Tanod at ang 32 anyos na welder sa drug bust operation sa Barangay Tabugon, Dingle. Ayon sa Provincial Drug Enforcement Unit, 140 grams na suspected shabu ang nasamsam na may standard drug price na 952,000 pesos. Halos 3 linggo ang ginawang monitoring ng mga otoridad sa mga subject bago ikinasa ang operasyon. Patuloy na inaalam ng PDEU ang source ng illegal drugs ng mga arestado. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sa unang pagkakataon, nagpakawala ng missile ang US Typhoon Mid-Range Capability o MRC simula nang lumapag ito sa Pilipinas noong 2024. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang paglulunsad ng isang Tomahawk cruise missile mula sa Tacloban City bilang bahagi po ng war game sa Balikatan exercises. Ayon kay Colonel Dennis Hernandez, tagapagsalita ng Balikatan 2026, isinagawa ang test firing alas 12:12 ng madaling araw at tumama ito sa target sa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija bandang 1:00 ng umaga. Katuwang ng US Army Pacific sa naturang aktibidad ng Philippine Army Artillery Regiment. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na isa lamang itong precision-guided test at walang naging aberya sa operasyon. Umalma naman dito ang China at nanawagan na alisin ang nasabing missile system sa Pilipinas. Samantala, kasado naman ngayong araw ang maritime strike drill ng Balikatan sa Ilocos Norte kung saan ay palulubugin ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Balitang Promdi. Samantala, balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Higit 1,100 individual na aresto daw po sa Police Regional Office 8
sa isinagawa pong pinaigting na operasyon sa buong Eastern Visayas. Ibalita mo yan ang RH32 Jimmy Angay-Angay. Nakapagtala ng bahagyang pinsala sa ilang gusali matapos ang magnitude 6.1 na lindol na tumama sa Eastern Visayas. Kabilang sa malapektuhan ay 3 palapag ng Can-Avid Municipal Police Station at San Julian Municipal Police Station kung saan napansin ang pinsala at hairline cracks sa concrete beam. Sa kabila nito na natiling pasabol ang mga kalsada at tulay sa apektadong lugar. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment at evaluation ng mga otoridad kasabay ng pakiugnayan sa mga disaster risk reduction management officers upang matiyak kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, wala pang naitalang nasawi o nasagatan kaugnay ng insidente. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Standby lang kay Jane Galit Bantayan dyan sa Northern Samar. Magpapatupad naman ng 3-strike policy ang PNP laban sa mga police commander na papalpak sa pagpigil ng gas and run incident sa mga nasasakupan. Sa ilalim ng 3-strike policy, maaaring managot ang kanilang mga opisyal kung paulit-ulit ang ganitong krimen sa kanilang lugar. Babala ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ang panibagong insidente sa Quezon City. Sa ulat po'y tinutugis na ang driver na ng isang asul na sedan na tumakas matapos na magpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro alas 3:16 ng madaling araw noong Linggo. Matapos isara ang pump attendant ang tangke, bigla na lamang humarurot ang suspect patungo sa Mindanao Avenue nang hindi po nagbabayad. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ang unang insidente ay dapat na magsilbing babala sa mga police commander upang higpitan ang seguridad sa kanilang nasasakupan. Naitala na ng PNP ang 2 pang gas and run incident sa Barangay Payata sa Tapolonio Samson sa Quezon City at mayroon ding isa sa Bacolod City. Balitang Prompty. Bakit nauuso itong gas and run na ito, ha? So, kung tutuusin, pangilan na to? Pang-4 na beses na ng gas and run incident. Sana ho, wag na ho natin gagawin yan. Kasi, bagamat tayo po na talagang umaaray sa presyo po ng petrolyo. Pero tayo ho ang mapapasama kapag tayo ay hindi nagbayad sa ating ipinakakargang diesel o kaya naman po ay gasolina. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita sa Northern Samar. Standby lang, Jane. Mga magsasaka at mangingisda mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar tumanggap daw po ng tulong pinansyal mula sa tanggapan ng Pangulo. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan, RH34. Tumanggap ng Presidential Assistance o tulong pinansyal mula sa opisina ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisda mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar ng Sikan District. Ito'y tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad o apektado ng krisis. Ayon sa LGU Lawang, Northern Samar, sa ginanap na payout ay naroon ang Department of Agriculture Region 8 at ang Municipal Agriculture Office na siyang namuno sa pamamahagi ng nasabing tulong sa mga beneficiaries. Nagpasalamat ang Local Government Unit ng Lawang sa ibinigay na tulong at nagpahayag ang nasabing opisina ng patuloy na suporta sa mga local farmers at fisher folks sa nasabing bayan. Samantala, masayang tinanggap ng nasabing mga mangingisda ang tulong kung saan apektado ng husto sa krisis ng enerhiya ang nasabing sektor. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty.
Thank you, Jane. Standby lang, June. Isinailalim naman sa state of calamity ang 8 munisipalidad sa probinsya ng Albay dahil po sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kabilang po dito ang lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayon din ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Sa ngayon po ay nananatiling nasa alert level 3 status ang bulkan at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Balitang Promdi. Samantala, contained o napigilan na ang sunog sa higit kalahati ng Navotas Sanitary Landfill. Ayon po kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, batay ito sa drone imaging at mapping sa lugar kung saan ay nakikita nga malaki na ang progreso ng containment ng sunog dahil po sa pinaigting na soil covering effort. Aabot sa 140 truckload ng lupa at filling materials ang idineploy ng pamahalaang lungsod upang mapabilis ang operasyon habang patuloy po ang effort ng mga crew sa mismong pinagmumulan ng apoy. Sa ngayon, nakatutok pa rin ang operasyon sa bahagi ng landfill na nakaharap naman po sa Obando na siyang huling area na kailangan pong masolusyonan. Nagsimula ang sunog sa landfill noon pang April 10, 2026. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Davao, menor de edad na PWD na lunod sa ilog. Diyan po sa Davao del Norte, ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Patay ang isang 17 gulang na minor de edad na person with disability o PWD matapos malunod sa isang ilog sa Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte. Ayon sa Kapalong Municipal Police Station, bandang alas 6:20 ng gabi na makatanggap sila ng ulat mula sa social media hinggil sa insidente sa pagkalunod. Gayunman, sa kailang pagresponde, napag-alamang naganap ang insidente sa Purok Dunya Josepa, Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte. Sa panang investigasyon, lumabas na bandang alas 11 ng waga sa naturang araw, nagtungo sa ilog ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan para maligo. Napunta ang biktima sa mas malalim na bahagi ng ilog kung saan siya aksidente nalunod. Agad na humingi ng tulong ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi na ito nailigtas na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Isinugod pa ang biktima sa Davao del Norte District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Ariel Mertunwi. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat kay June Soter. Oras po natin alas 3:37. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho idadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Good morning po sa inyo. Kumusta na po ang inyong araw? At ang panalangin ko nga ho ay tayo po sana'y nasa mabuting kalagayan lahat. Mahirap man ang buhay pero ang importante tayo po ay nasa maayos na kalagayan, malusog ang pangangatawan, malinaw ang pag-iisip. O doon sa ating mga kababayan ngayon, doon sa survey, yan ay sinagawa po ng Social Weather Station. Mas marami daw pong mga Pilipino ngayon ang hindi na umaasang giginhawa pa ang kanilang buhay. At bumaba naman yung bilang po ng nagsasabi na sila po'y naniniwalang sa susunod na taon
ay giginhawa o gaganda ang estado ng pamumuhay. Bakit kaya, ha? Kayo ho, do sa ating mga kababayan ngayon, do sa mga mahihilig makisali sa ating discussion, kung kayo ho ang tatanungin at kayo ho nandito sa Pilipinas nakatira, sa tingin nyo ho, kung kayo ang tatanungin, ang estado po ng inyong pamumuhay ngayon, sa susunod na taon, magbabago kaya? Gaganda kaya? O sa tingin nyo ho ay kapareho lang? O sa tingin nyo po mas lalo pang maghihirap? You are free to share your opinions, your views, para naman malaman natin. At syempre, lagyan nyo na rin ho ng inyong dahilan kung bakit nyo po naiisip yung ganyan. Sige nga. Pero sabi ko nga ho, kapag ganito, nakakalungkot isipin na bumababa yung mga dami ng tao na nagiging positive o optimistic. Ika nga, Pero dapat sabi nga nila, di ba, kung ano yung iniisip mo, yun ang maa-attract mo sa iyong buhay. Kaya dapat kung ano man yung iisipin mo, yun lagi tayong doon sa positibo para ma-attract natin ang positive energy, positive vibes. Diba, Bentong, Mr. Virgilio Sacdalan, ganon din kay Señorico Elgarico. Sige nga, tanungin ko nga kayo. Kung ako tatanungin ninyo para sa akin, ako'y naniniwala pa rin na ang buhay ay parang gulong. Alam nyo ba yung gulong? Bilog. Minsan, ayan ay gumugulong-gulong. Minsan ikaw ay nasa ibaba. Minsan ikaw ay nasa gilid. O minsan naman ikaw ay nasa taas. Kaya ibig sabihin ako'y naniniwala na kahit mahirap kung minsang isipin, pero ako'y naniniwala na someday, kung ako man ay nasa baba ngayon, ako ay aangat pa rin at magbabago pa rin ang estado ng ating pamumuhay, gaganda ang estado ng ating pamumuhay, giginhawa ang ating kalagayan. Diba mas masarap mag-isip ng ganyan? Kasi kahit papaano, kapag ka kasi nag-isip ka ng negatibo, halimbawa, syempre, pagka pangit, yun ay isip mo, unang-una, sisimangot ka. Sunod niyan, maiisip mo yan, paano ba gagawin natin? Hindi na nagbabago ang aking buhay, papasadsad pa. Diba? Kapag naisip mo yan, mamumblema ka. So wala ka nang ibang iisipin kundi yan. Kesa yung kapag ka nag-isip ka ng positibo, kung saan ay gagaan ang buhay ko. So mag-iisip ka ng mga bagay at mga pamamaraan kung paano nga kaya giginhawa. Ano kaya at ako'y mag-business? Ano kaya at ako'y kumuha pa ng iba pang pwedeng maraket habang ako'y nagtatrabaho para kumita ng pera? Ano kaya habang ako'y nasa opisina ako ay magtinda? Ano bang magandang itinda? Wag lang po yung mga illegal. Pagkain. Yan, di nawawala sa uso ang mga pagkain. Ano pa ba pwedeng itinda, partner? Load. Yung Gcash. Tapos, tubuan mo. Yung cash in. Kumbaga, meron kang cash in fee. O diba, kapag ka kasi feeling mo ikaw ay aangat, kumbaga ikaw ay timpayaman, ika nga, iisip ka ng mga bagay-bagay na magpapayaman ika nga sa'yo. Ayan ay nabahagi ko lamang naman po kasi nga meron tayong storya kung saan ay sinasabi na bilang daw po ng mga Pilipinong umaasang giginhawa ang kanilang buhay, naitala po ngayon sa pinakamababang antas mula 2021. Biruin nyo, mas matindi pa nung pandemic. Natatandaan nyo ho ba nung pandemic? Nung tayo po ay naka-lockdown, wala pong, yung iba po ay nawalan ng trabaho, yung iba po ay nasa bahay lamang o kaya ay nabawasan po yung kanilang sahod kasi sa bahay lang sila. Ang kawawa dyan yung mga arawan Nagkaroon ng work from home. Yung iba,
bawal ang lumabas. Pero sa kabila po niyan, opo, bumaba din po. Nagkaroon din po ng pagbaba sa optimism record o personal optimism ng mga Pilipino, pero mas matindi daw po yung pagbaba ngayon. Anyway, isang magandang umaga muna kay Ma'am Ivy Gutierrez, kay Fernando de los Reyes, isang magandang umaga din sa San Jose del Monte, Bulacan, kay Cole 30. Ano ba yan? Colonel 30 ba yan o Cole 30? Mula sa Japan. Uy, nasa Osaka pala siya. Sabi ni Red Tango, wala namang masama Red Tango. Kasi kapag ikaw nagloto, sabi niya, para po magkapera, magloto na lang ako. Ano ba yan, loto, natataya ka o magluluto ka? Walang masama kung kayo ikaw tataya sa loto. Basta't huwag gagawing sobrang bisyo, ha? Kasi kapag ka tumaya ka sa loto, may tsansa ka talaga. Lalo na mas malaki na ang prices ngayon sa loto. At bukod pa po dyan, kapag po kayo ay bumili ng loto ticket, makakatulong pa rin po kayo sa iba. Kasi yung revenue niyan pinamimigay ho o ginagamit pong pondo pantulong sa mga nangangailangan. Good morning din kay Rodrigo Corpus, kay Kidon Matilde, kay Ted Nevilla ng Palawan, kay Anthony Abrenica, kay Tessie. Ayan, mga nabanggit ko na ho yan kanina, ha? Good morning din kay Ernesto Subang. Sabi niya, opo Ma'am Kisses, dapat always think positive. Sabi ni Bentong, you can't start the next chapter of your life if you keep reading your last one. Malalim yun ha, Bentong ha. Ibig sabihin kung nais mo na sumulong at may magbago sa estado ng iyong pamumuhay, dapat po ikikilos ka, huwag kang mananatili sa iisang pwesto. Popstan, isang maganda umaga mula sa Taiwan. Sabi ni Cors Navarro Galindez, tanggalin na lang po talaga lahat ng mga charges sa Meralco Bill. Isa yan sa nagpapahirap po sa Pilipinas. Yun naman ang para kay Cors Navarro Galindez. Leonardo Tejada, isang mapagpalang araw mula dyan sa Calapan City, kababayan ko pala ito. Kumusta ba dyan sa Oriental Mindoro? Napakainit din ba sa mga panahon ngayon? Kay Chito Junior Villano mula sa Palawan, good morning. Ganon din po kay Noel Sikat. Sabi niya ay ayun pala naman. Kaya naman may mga nagdiriwang ng birthday today. Isa na dito si Beth Gray, nagdiriwang ng kanyang kaarawan May 6. Binabati rin natin si Noel Sikat, birthday pala niya ngayon. Siya po ay 62 years old na. Happy birthday po sa inyo. Bukas naman yung ate ko, si Maria May Fatima Javier Laurio, magdiriwang ng kanyang kaarawan tomorrow. Happy birthday, te. Hindi ko na i-wish yung good health, pero basta alam mo mas maganda ako sa'yo. Siyempre kapag ka ate, ikaw bati na, papayag ka, mas maganda sa'yo ate mo. O diba ikaw, sasabihin mo, mas maganda ka sa ate mo. Ganun naman talaga magkapatid. Ano lang po yan, mga biroan lang po ng mga magkakapatid. Efren Lorenzo, isang magandang umaga. Grabe naman, baka naman po fake news yung survey. Hindi ka naniniwala, Efren Lorenzo, doon sa survey? Sa tingin mo kaya ay mas marami ang mga Pilipino ngayon ang gumanda ang estado ng pamumuhay? Johnny Fren Makalalanga, magtinda po ng pagkain at mag-exercise. Uy, tama yun ha. Dapat nag-e-exercise din po tayo. Hindi lang basta kayod ng kayod. Sa bagay, kapag kumayod ka, kapag gumalawang iyong buong katawan, maliban na lamang kung puro nakatutok sa computer ang iyong trabaho, kung gumagalaw-galaw po ang iyong katawan kahit papaano sa pagtatrabaho po ninyo,
magpapawisan, mai-stretch, at gagalawan ang dadaloy ng maayos ang dugo. At lalakas po't magiging maganda po ang ating pangangatawan at kalusugan. Yan po'y kailangan, Kailangan kapag ka nagtatrabaho, hindi lamang po bulsa natin ang nakikinabang. Dapat ang ating katawan napapaganda rin ho, ha? Kasi aanhin po natin ng maraming pera kung tayo naman ay mahina na o may sakit na. Esmeralda Gragasin, isang maganda umaga rin po sa inyo. And binabati ko rin po ng good morning para po sa akin. Naniniwala po ako dyan. Ma'am, kasi po nasa gilid ako ngayon. Baka sa susunod, ganun, ay nasa taas na. Aba, very good yan, Lori Vic Balaan. Ang importante, wala tayo dun sa baba. Sabi niya, nasa gilid siya. Kumbaga sa gulong, nasa gilid siya at papaakyat na. Dapat ganyan. Kung hindi man tayo, confident na tayo nasa taas sa mga panahon ngayon, at least nasa gilid at hindi tayo nadadaganan. Ma'am Kisses, huwag lang pong magkakasakitan tao para na rin po tayong mayaman. Yan po, think positive po tayo, sabi naman na Efren Lorenzo. Nathaniel Pasiona, good morning din po. And ganun din ang pagbati natin kay Renato Abad, isang mapagpalang umaga. Sabi niya, Monday to Friday, nakikinig, nanonood dito sa ating programa. Kay Joey Bendo, wala nang pag-asa dahil sa sobrang politika sa ating bansa. Yan naman ang paniniwala ni Joey Bendo. Para sa kanya, parang nawawalan na siya ng pag-asa. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi ko nga, tsaka yan, nakadepende ho yan sa tao. Yan ang lagi nyo pong tatandaan. Kahit sino pa ang nasa paligid ninyo, basta't alam nyo kayo ay tama, wag ho at kahit pa negatibo ang nasa paligid, basta ho kayo positibo, kayo po'y hindi po kayo madadala. Hindi po kayo mapapasama. Basta po sa inyong sarili, kayo po ay positive at gagawa ng tama, magsisikap, ay pataas tayo. Kahit mahirap pa. Tigilan na po ang pagtaas na lahat ng bilihin at lahat ng bills para mabawasan po ang paghihirap ng mga mamamayan. Kasi po pahirap sa mahihirap. Pahirap sa mga mahihirap. Sabi ni Annalyn Marto. Ibig sabihin mo ba, Annalyn, kahit na anong pagsisikap natin, kung talagang ganitong lahat ng bilihin, sa bagay naman, lahat ng bilihin at saka bills, nagtataasan, walang mangyayari. Richard Sumugat, good morning. Kailangan po talaga sipag at maging positibo tayo kung gusto natin na gumanda ang ating buhay. Wag nga palang puro positibo lang na iniisip mo, yayaman ako. Hindi ka naman kumikilos. Diba, RT? Joseph Verdeflor, kay Libay Boboy Verdeflor ng Talokgangan, Banate, Iloilo, isang magandang umaga. Kumusta na po pala yung mga taga Eastern Samar? Kayo po ba ay nakakaramdam pa po ng mga aftershock matapos po yung nangyaring paglindol? Makalawa. Sana po nakakatulog na kayo kasi mahirap yung katulad noon yung nagkaroon ng lindol na malakas dyan sa Davao, dyan sa Cebu, kung saan ay yung mga tao dun sa kalsada na natutulog kasi ayaw na nila dun sa kanilang mga bahay dahil doon sa mga lindola na nangyari. Kapag po kahit gabi inuuga sila, so hindi sila makatulog ng ayos. Sana ho kayo nakakatulog naman at nakakapagpahinga sa mga panahon ngayon. At Carmelo Limosnero mula sa San Francisco, Agusan del Sur, isang magandang umaga rin po sa inyo. Ganon din kay Manuelito Espartines Donoso. Nabasa ko na ba si Mr. Donoso? Good morning po sa inyo. Kay Mauro June Aspelaga, magandang umaga. At ganun din po pagbati po natin. Good morning. Kay Ma'am Ivy Gutierrez. Sa mga taga Bacoor, kay MM Ginto Oteripse, good morning. Kay Chito Junior Villano, good morning. Kay Edison Melchor, isang maganda umaga. Sabi dito ni Nestor Felipe, good morning Ma'am Kisses, watching from Cagayan Valley. Sabi naman dito, wag po kayong mawawala ng pag-asa.
Habang may buhay po, malaki ang pag-asa nating umangat habang tayo ay may buhay. Nestor Felipe, good morning. Correct, tama ang sinasabi niya dahil ano man yan ang aasahan niya dahil sarili niya mismo ay puro negative kaya tanga lang ang kung aasa ng positibong mangyayari sa buhay. Ano, hindi kita naintindihan, pakirephrase mo nga, Bentong. Tama, sama si ay na naman politiko. Politika na naman, Pelemon Mamuwad, magandang umaga po sa inyo, ha? Sana maging matalino lahat ng mga botanteng Pilipino para maging malinis po ang gobyerno. Yun naman ang sabi niya. Kumbaga, yung iba kasi sa atin ang pinagbabasihan naman nila sa pag-angat o pag-sadsad ng kanilang buhay ay kung ano man daw ang ating mga leader sa pamahalaan, kung paano mamuno ang mga nasa pamahalaan, doon daw nakadepende ang kanilang pamumuhay. Kahit na daw sila ay magsikap, kung hindi naman daw po maganda ang leader, wala din daw kung mangyayari, yun ang sabi. Kaya sabi naman ni Filemon Mamuwad, kaya daw po sa susunod maging matalino sa pagpili. Roberto Clemente, ako Ma'am Kisses, di mo po nabasa. Anong sasabihin ko? Hindi ko nabasa eh. Ang dami ho kasi talaga, ha. Dani Muyat, magandang umaga. Ganon din kay Ma'am Ivy. At kay Ma'am Becky, nabanggit ko na ba? Ulitin mo na lang Roberto Clemente. Elmer Salvador, magandang umaga. Feli Donato, Ma'am Kisses, kaka-open ko lang po ng CB ko pero kanina pa po ako naka-open ng TV na para bang ako'y nag-a-attendance, From Kuya po, good morning po sa inyo. Maraming salamat po, lalo na yung mga nag-aalala na late sila. Okay lang ho yan. Anyway, doon sa mga hindi ko po nabasa, nako Roberto Clemente, sabi ko sa iyo, bilisan mo maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang bukas po muli, ito po ang Balitang Prom. Di tayo po magpapaalam na. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, eksakto, alas 3:55 ng umaga. Good morning and happy Wednesday. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.